Bago ako magsimula sa akon po ning speech ay igo po ko itaw sa indong realidad. Nung ako mismo ay na-realize ko kag siguro man ang mga kaibahan ko diri po ng ariyan ay successful na gid sa indaring career ay na-realize do po. Ang kamatuoran po no sa atong mga graduates diri ay wala gid eksakto nga formula nga ginatawag or paagi sa Bisaya para maging successful ang isang tao. Kumbaga sa mathematics, sayod naton 1 + 1 = 2. May formula, may eksakto gid no? 1 + 1 = 2. Pero ang pagiging successful, wala gid na siyang eksakto gid na formula. Basi ko nahambay, kay tanan kita, iba-iba nga talento. May mga paraan na pwedeng epektibo sa imo, may paraan na hindi magana sa imo. Iba-iba ka taning pangarap, no? Iba-iba ning ambisyon sa buhay. Ginahambay gani no? Tanan kita, iba-iba nga karera, iba-iba nga oras. Ang iba, pagka-graduate ng college, nakakita agad trabaho, naging successful. Ang iba, nagdugay anay. Kagaya po sa akon, it took me 9 years, siyam katuig bago ako nakabalik sa aviation industry. Pero yung ako nagsisi, kaya tanang nagihan ko, nakabulik sa akon para mas matured, no? Mas ma-appreciate ko ang trabaho. So, kanya-kanya kita ng karera. Gani, ang i-share ko sa inyo ngayong hapon po, kaya ano ba dapat ang mga, kumbaga, igwa kita pa na dapat natin yung, kumbaga, baunin as we go dun sa journey, sa pag-eskwela, ano ba dapat igo kataning ng panghawiran naton para hay maabot naton ang achievement o yung success nga tawag naton. So igo ako di may ginhimong acronym no para mas matandaan po nindo. Tunahan naton syempre sa letter G. Instructor kita ron may ano pa. Tunahan naton sa letter G. Okay? Imoning tandaan gid naton sa mga estudyante sa mga graduates kahit sa mga bukod pa graduates no. So una naton letter G. Syempre una gid above all, syempre ang Ginoo, si God. Hindi rin ito kailangan maging reliyoso kahit ano pa nga sekta, ano nga reliyon ka mo. Ayaw gid ko magkalimot na magpasalamat una sa tanan. Tama ba, mga estudyante, pagbati tasay ba ka mo para magpasalamat base kung pagbati. Check anay sa cellphone, kung may nag-chat, may message, kung lobat. Di ba? Di ba? Pagbati, magpasalamat sa Ginoo. Magpasalamat kay buhi kita rin nga adlaw, nagbati kita rin nga aga, magpasalamat kamo sa mga grasya na mabato nindo ng inyong pamilya. Kag syempre, hindi gid po kita magkalimot nga magtawag sa Ginoo. Okay? Ano ba naman itong simple, isa ka minuto, 2 ka minuto nga magdasay ka na, Lord, gabay ako sa akong pag-eskwela, gabay ako sa pag-travel ko, diba? Kung kahit gabaktas ka pa, dasay ka tricycle, motor, bisikleta, ano ba naman yung magpangayo ka ng guidance. So ayaw ginito magkalimutan, abi din ka magkanto, ayaw gin magkalimot, magpasalamat, kagod pangayo ng guidance, ng wisdom, no? Sa aton po Ginoo. So munang-una, God. Pangaduha, R. Ano kaya ang R sa palagay nindo? R. R is respeto or respect. Tama, no? So ang respeto po ay isa na sa mga, kumbaga, pag-uugali na dapat ay mayunong gid naton. Ay, kumbaga, ariyan gani, medyo makakalungkot kay kadamo sa mga kabataan na naging halos kapakita respeto bukod sa indang mga maguyang sa mga nakakatanda. So ang respeto po, kailangan itrato natin with respect, no, ang atong isig katawo. No? Hambay gali sa English, respect begets respect. Kung gusto mo ay respeto ka ng ibang tao, dapat itao mo ang respeto sa inda. Okay? Maging kind kita aber kanino pagka mo halimbawa nag high school na. Bukod lang maestra kag maestro ang indoy respeto, may respeto nindo aber ato mga security guard sa high school, yung mga galimpyo sa high school, yung mga nakakasalub, mga tricycle driver natin, mga jeepney driver, kahit sino, kahit ano pang antas sa buhay. Aber ano pa ang imo naabot, dapat ang respeto ito mo sa tao kay imo na ang tama. Tama? Okay. So respeto natin, no? Kumbaga, mas malayo ang mararating natin sa buhay, mas madamo kita ma-achieve kung imo kita respeto. And kay bahan ng respeto, ang pangatlong letter is letter A. Letter A stands for, isa sa pinaka-importante is attitude, no? Pag-uugali. So, tandaan po nindo, no? Ang skills, ang kakayanan, pwede na maantiguhan. Kumbaga, rin, mga kabataan, tawag mo cellphone, sa ka-oras, 2 ka-oras, di ko na sila magamit ng cellphone. Kaya ang tanong na bagay, pwede maantiguhan. Pero ang pag-uugali, ang proper attitude, imogit din ang magadaya sa atin sa success na ginatawag natin. Kaya aber ano ka kamayad, aber ano ka nga, kumbagay, tanugin talaga, kumbagay skillful gid. Pero kung maayo ka pamatasan, ka proper attitude, mahuhugaan ka, pagpangitang trabaho, mahuhugaan
mag-eskwela, mahugaan ka na makisama sa imong isig katawo. So dapat igugit ka mo proper attitude. Siguro ang iba sa inyo sayod na no, pero pag abot din sa inyo ba may malagat, atong mga letters ng attitude, no, letter A is number 1, no, letter T, I, T, I, U, D, E. I-calculate nito tanan nga letters, pag in-add mo na tanan, it is equals to 100%. Atong mga letra, diba, letter A is 1, letter T, kung pag ilan naman siya sa alphabet, i-plus na nito tanan, pag abot din sa inyo ba ang result ng 100. Ibig sabihin, ang pag-uugali, 100% din. Para maging successful ka, dapat igugit ikaw ng maayo nga pamatasan, maayo nga pag-uugali. Okay po? Pangatlo, syempre, letter C. Letter C stands for character, pagkatao. Halos magkakapareho lang sila, respeto, respect, attitude, character. So, dapat maging responsable kita sa mga actions natin. Okay, ang may gana ng mga maguyang sa aton. Pwede mo himuon tanan na gusto mo dito sa kalibutan. Ang pangutana, ready ka ba natanggap mo ng mga responsibilities? No, kung ikaw, halimbawa, gatamaran ka na mag-eskwela, aber ano sa iyo mga nguyab ng maguyang mo, hindi ka naging mag-eskwela, kagapati. Siyempre, kumbaga kung ang maguyang mo ay gapalang ka sa iyo, kung maguyang mo ay gato importansya dito sa iyo na gusto magkaibuan ng maayong na future, pwede ka nito pabayaan. Pero ang pangutana sa ulihi, kaya mo ba panindigan nga, hindi ko nag-eskwela maayo. Mahuga, no, nga, bandang huli, mahambay kita, dapat ganyan, pamati na lang ako sa akong mga maguyang. Dapat gali lang eskwela na lang ako maayo. Dapat gali, disunod ko na lang ako mga maguyang. Okay? So, ang character nato, no, kailangan we take responsibility sa mga actions na yung nato. And last but not the least po, dito sa acronym na ginhimo ko is letter E. Letter E is empowerment, no? Pag-angat. Kumbaga, hambay gani, sino pa ba ang magabuligan? Kita-kita landa. Kamu ari yan, no, yung mga kaklase nindo, pag dumating na ang panahon, nag-high school ka mo, nag-college ka mo, magkatrabaho ka mo, ayaw gid ka mo magkalimot nga buligan nindo ang isig katao. No, kay pag kamo hay, kumbaga, ang pag-share naton nung igwa kita ang pag-share ng knowledge natin, kung ano man ang mga natutunan nindo sa kolehiyo, magtrabaho na kamo, the more na gina-share na naton sa aton isig katao, the more na gina-share na naton sa aton ng kapwa, ay mas damo pag itang gaabot sa aton. Diba, ano nga nang hambay sa English? The more you give, the more you receive. Kung ang imo ning kaalaman and ang knowledge mo hayara lang sa inyo, mo gina-share, no? Hindi ka magtudlo sa imong isig katao kay gusto mo ikaw lang kitang kamayan, ikaw lang kitang antigo, ikaw lang kitang kumbaga hikatibay sa inyo ning trabaho. Yan ay matatamo sa inyo. So dapat i-share na nindo, no? I-share nindo syempre sa mga kagaya man do eskwela. And ara yan, ang mga classmate nindo dire, bukod nindo sayo, baka balang araw maging magkatrabaho da ka mo. Sa uli maging kasama nindo sa trabaho. So dapat ang aton po ng empowerment no, i-share naton, kagkalimutan naton ang natawag na crab mentality. Saan ba nito ang crab mentality? Kapag may gaangat nga isang tao, ginahila naton pababa. Mali adto nga mindset. Dapat no, pag may nakikita kita nga isig katao natin nga gaangat, sa halip nga maili kita, dapat maging proud kita. No, kay kumbaga ibig sabihin, lalo kung ikaw ay naging parte ng iyong journey, dapat maging proud ka sa isig katao nga nakaangat na sa buhay. Kaya kung mangyayari, ma-focus lang kita, hindi. Dapat sabay-sabay kami nga hindi mag-angat. Sayang ang oras, sayang ang effort natin. So kamo no, sa ating mga graduates po, magbinuligan kita syempre, empower din doon isa't isa. So, ining aton po, ining acronym maginto ko sa ito, ang word na nabuo ay grace or gracia. Kaya ang pagiging successful po ay biyaya ina, gracia ina. Siyempre mula sa ating Ginoo, grasya mula sa ating mga maguyang, grasya mula sa ating community, grasya halin sa inyong mga teachers po. So ayaw ganito magkalimutin nga tanan na ma-experience nito habang ka mag-eskwela riyan, pag-abot nito sa high school, pag-eskwela nito sa college, pagka mo nagkatrabaho ng tanan po yun ay grasya. Matuod nga bukod sa tanan ng oras ay maayon na maagihan. Siyempre may kahugaan din. Pero kung magiging positibo kita, isipon natin ngayon ang tanan ay parte para ay mas maging mature kita. Kay hambay gani no, kung wala nag-agi sa kahugaan ng atong mga maguyang, no, hindi ninda maipasa sa aton nga kumbaga matunduan kita, magabayan kita. Kaya kung yan nag-agi sa kahugaan ng atong mga parents, hindi ninda may paliwanag sa aton na ayaw, hindi ninda gustong maagihan na natin ang the same na kahugaan na naagihan na natin. Okay, so tandaan po natin no, sa atong mga graduates, sa atong mga estudyante, tara na igwa katarin ay grasya gani ayaw ginundumag, sayang ang pagkakataon. Habang bata, no, mag-eskwela maayo. Ginahambay ko gani kay Sam, pag-eskwela langit ayaw magpinambayabas. Okay? Okay? Siguro no, batayan din sa inyong mga maguyang no, pag lalo kapag medyo nanguyaban kita, kahambay ang mga maguyang. May gani ko rin, eskwela na lang kami dati. Di ba, gakali pa.
gabayo pa, no? Ay matuod gid na hay mo na ginahambal naton kay na nga ang aton mga maguyang nagsakripisyo gid na para sa aton. So kamo maeskwela na lang, no? May service na. Yan nga nagabaktas ay mga maguyang aton gabaktas pa rin dati. May service na, may cellphone para makapag-internet. Ang bayon. Ito nga gano kay napabayon ni nanay kay Sam. Ako dati 5 lang ang bayon ko. Diba? So aray, may bayon ka mo, may kwarta na, may biskuit na, may juice pa. Tapos hindi mag-eskwela maayo. Diba? Kauhuyan dito sa mga, siguro nagasuro ko mo sa TV, igwa, diba? Mga unga. Halos na, kumbaga, siya na lang, bata pa siya na ang gatawin sa inyong pamilya. So, ito mga, chat ko nga mga eksena, ayaw nato nga ma-experience din do. Ayaw ng mga parents din do ma-experience din do. Gani, magtinguhagit mo pag-eskwela. At tandaan din po nindo, no? Ang learning po, basic English, learning never stops. Bukod na graduate na kamo ng high school, graduate na kamo ng college, magtrabaho na kamo, hindi na kamo, kumbaga, matuto. Kadamong pag kita maagihan na pwede makatudlo sa atin ng maayo, especially ang tinatawag na lessons in life. No? Isa na pinaka-importante na aral na mabubuoy natin ay ang aral ng buhay. No? Bukod lang sa siyod ng eskwelahan. Siyempre, ang mga lessons na natutunan natin sa loob ng eskwelahan ay yung mga gadugang lang sa knowledge na develop sa skills natin. Pero dapat pa kita matututunan outside ng school sa reality ng buhay. So, mulang po ito. And again, congratulations po sa ating mga graduates. Be proud of your achievements. Okay? Suliton po ninyo na. Ninyo na-accomplish ang yan na adlaw. Kay boss, matrabaho naman kami sa Dubai. Arihan lang kami extended sa hugasan. Kay boss, trabaho naman luwat. So, enjoy ninyo na. I-celebrate ninyo, no? Siyempre, ayaw magkalimot na magpasalamat sa Diyos and mga parents, i-celebrate ninyo na kumbaga hambay gani kayo na ni Captain, no? Na ating mahugod na kapitan na dapat iplano gid nato ng ating future. So, sa kasunod na mga adlaw, pag-usapan ninyo sa inyong maguyang kung ano ba inyo gusto mabuyon. Although maaga pa masyado, pero siyempre, maabot dito mo dito magkuleyo. So, ihambay ninyo sa inyong mga maguyang kay side na natin ating mga parents supportive dito. So, mo lang po ito. Madami luwat ng salamat. To God be all the glory.